Hello mga kababayan. Muli, nandito na naman tayo para magbigay na naman ng isang magandang usapan para sa atin lahat. Para tayo ay nagkakaintindihan at tayo ay nagkakaroon ng mga idea at kung paano natin maiintindihan ang mga nangyayari sa ating kapaligiran sa ating bansang Pilipinas. Kasi tingnan ninyo mga kababayan na ako talaga, diretsahan, wala akong, bahala na kayo maghusga, bahala na kayo magsalita sa akin kung ano man ang masasabi ninyo. Ako kasi prangkahan ako, diretsuhan at saka wala nang maraming paligoy-ligoy pa kung anong klase, kung anong nangyayari at kung anong mga ginagawa at kung ano ang kalakaran. 'Di ba, mga kababayan, nagtataka tayo bakit gustong-gusto nila na mawala si BBM, si Presidente Bongbong Marcos. Bakit gustong-gusto na mawala nitong tropang Duterte? Isipin ninyo dati, sila ay isang unit team. Sila ay isang unity. Sila ay magkakasangga at magkakasama dati. Ngayon, tingnan nyo na kung ano na nangyayari. Bakit? Tanong ko ito sa mga tropang Duterte, bakit kayo nang gagalaitin na gusto ninyong maalis at pabagsakin si Presidente Bongbong Marcos? Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, marami kaming hindi bumuto dyan. Pero ginusto ninyo yan, binoto ninyo, sinuportahan ninyo, okay. Wala na kaming nasabi. Hindi kami kumontra. Di ba? Nanahimik nga kami. Dapat nga ibang tao ang nanalo, di ba? Pero wala na kayong narinig. Ultimo nga yung kandidato ng ibang partido, hindi na nga nagreklamo, hindi na nga gumawa pa ng gulo. Isang napakagandang halimbawa yan. Yung ibang partido, hindi na nag-claim, hindi na nagreklamo at hindi na rin gumawa ng gulo para sila ay maupo. Ibig sabihin, bumigay. Nagbigay daan sa pagkakaupo ni Presidente Bongbong Marcos na ngayon nga ay sinusuportahan namin dahil nagpapakita naman siya ng maayos at maganda. Nagsusumikap. Ngayon, kayong mga tropang Duterte, gagamit pa kayo ng rally. Ginagamit pa ninyo itong mga retired general. Ginagamit ninyo pa ang ibang grupo ng kulto. Nagbabayad din kayo ng mga trolls para magpakalat ng mga peking impormasyon. Kumpleto, kumbaga sa may pundo talaga kayo eh. Bakit kayo nang gagalaite? Tropang Duterte na gusto ninyong mawala si Presidente Bongbong Marcos. Bakit? Dahil ba nasira ang plano? Nasira ang plano ninyo na pinaupo ninyo si Presidente Bongbong Marcos at ang plano ninyo dati ay ipapa-impeach. Di ba? Hindi kasi ninyo alam kung gaano katalino yan. Ang tropa ng Marcos, hindi ninyo alam kung gaano katalino. Kung tuso kayong mga Duterte, ang tropang Duterte kung tuso man o laging gustong makalamang sa kapwa, hindi ninyo kabisado ang laro ng Marcos. Oo, ganyan yung kabait, ganyan yung katahimik si Presidente BBM kasi iba ang niyan, iba ang lifestyle niyan, iba ang buhay niyan, iba ang kinalakihan niyan. Hindi violente yan, sabihin ko sa inyo. Kaya nga nagugustuhan namin yan. Ako, katulad ko, nagugustuhan ko si BBM, si Presidente Bongbong Marcos, kasi hindi siya violente. Dinadaan niya sa maganda, dinadaan niya sa tamang batas, dinadaan niya sa lahat ng makakaya niya para maging maayos. Di ba? Hindi katulad ng tropang Duterte. Wala kayong batas na sinusunod. Ang gusto ninyo, kayo ang hari. Kayo ang masusunod at kontrolado ninyo ang lahat sa pakikipagsabuatan ninyo sa iba't ibang grupo, sa katulad din ng China,
Number one na nagtutulong sa inyo yan, na pinupunduhan kayo niyan. Nandyan sa paligid ng tropang Duterte ang mga advisors ng Chinese. Ng China yan. Yan ang totoo dyan. Mabalik tayo dito sa nanggagalaiting mga tropa ng Duterte na bakit gustong-gusto nila si Bongbong Marcos na maalis. Kasi nga, di ba, nasira ang plano ninyo na papaupuin ninyo si Presidente Bongbong Marcos tapos ipapa-impeach ninyo. Ang dami ninyong plano para makaupo muli ang Duterte. Ayan na yun, nanggagalaitin na si Sara. Si Inday Sara Gahasa. Gusto ninyong papalitan, gusto ninyong maalis si Presidente Bongbong Marcos, pero ang gusto ninyong ipalit ay isa na namang kriminal. Isang walang ginagawa, isang tamad, isang mayabang, isang bayolente. Ayaw ninyong makinig na ang tropang Duterte ay isa lamang ang hangarin niyan, maghari at kontrolin ang lahat. Gusto nila, katakutan sila at sila ang makapangyarihan at sila ang sikat sa buong mundo. Putang ina, ang kakapal ng mga mukha ninyo, mga Duterte. Pamilya Duterte, ang kakapal ng mga mukha ninyo. At kayo man ang mga retired generals, nagpapakaaso kayo ngayon, katulad ni Bato, di ba? Oh, ano nangyari kay Bato? Ano mangyari kay Bongo? Dapat nga dito sa hudikatura ng Pilipinas, dapat nga wala na mga proseso mga yan. Mr. President, kung tutuusin, wala ng proseso yan. Kaya nga kami nagiging malapit din sa'yo. Kaya kami sumusuporta sa'yo dahil ginagawa mo sa tamang paraan. Dinadaan mo sa batas. Kung tutuusin, wala ng proseso ang grupo ng Duterte sa lahat ng mga kasong ginawa nila. Bakit mo? Sila ang kauna-unahang administrasyon na sukdulan hanggang impyerno na nilabag nila ang batas. Batas ng Republika ng Pilipinas, batas ng buong mundo, at ang batas ng Diyos Ama. Di ba? Karumal-dumal ang ginawa ng Duterte administration. Bakit itong mga retired generals, bakit kayo kumukonsinti sa ganitong klaseng uri ng pamilya na mga bayolente, mga gago, mga siraulo, magnanakaw, sindikato at kriminal? Yan ang totoo dyan. So, lumalabas ngayon kung gaano ang koneksyon ng Duterte, Luzon, Visayas at Mindanao hanggang China. O, diba? Lumabas ngayon ang lahat ng mga may koneksyon sa Duterte na nakinabang sa mahabang panahon. Dahil sa pera, dahil sa koneksyon, maraming nabulag, maraming nasilaw. O ngayon, ano ang nangyari sa Pilipinas? Pinagsisisihan ng karamihan. Kayong mga bumoto sa tropang Duterte, magbago na kayo. Huwag kayong papakontrol sa kahit sino. Ang sarili ninyo ang may karapatan, ang sarili ninyo ang dapat magdesisyon. Hindi kayo dapat nagpapahawak sa kahit sinong tao, sa kahit anong grupo, sa kahit anong kulto. At tigilan nyo ang pagtanggap ng mga bayad na barya-barya dahil lamang sa buto ninyo. Dahil ang kapalit niyan, mahabang panahon na pagdurusa, pati Pilipinas at buong sambayan ng Pilipino nadadamay sa walang kakwenta-kwentang pagbibili nila ng buto ninyo. Ha? Maganda kayo mga kulto, bibirahin ko rin kayo, susunod dito. Ipapaliwanag ko rin sa inyo kung gaano kayo kagahaman at kung gaano ninyo ginagamit ang mga membro ninyo para kayo ay magkamal ng pera, para kayo ay maging makapangyarihan. Yan ang totoo niyan. Kaya ngayon, bulgaran tayo ng bulgaran, banatan. Wala akong pakialam kung sino ang masagasaan. Basta ang Presidente Bongbong Marcos administration, suportado namin ngayon. Tulong-tulong tayo, sama-sama. Kung gusto natin ang pagtunay na pagbabago sa ating bansa, nasa sa atin ang tamang gawa. Nasa sa atin ang tamang suporta sa isang administrasyon. Kung matino, katulad ng Duterte administration dati, hindi ako sumuporta doon dahil demonyo ang hayop na yan na si Digong. Rest in hell, Rodrigo Roa Duterte. Sira ulo ka, baliw ka, buang ka. Yan ang totoo niyan.
Di ba lumabas ang kabuangan mo? Ilang beses mo hinamak, minura ang relihiyon ng Katoliko, pati ang Diyos Ama. O ngayon, nakuha mo ang gantimpala mo. Nadamay pati ang ibang bansa. Nadamay pati ang buong Pilipinas. Dati, may mga kalamidad, may mga disaster, earthquake, bagyo, typhoons, floods. Ang ibang bansa nakahandang tumulong anytime. Nakita ninyo, simula na maging presidente si Digongyo Duterte Demonyo, nakita ninyo, walang tumutulong na ibang bansa pag tayo ay may problema sa lindol, baha, at bagyo. Di ba ninyo nakita? Wala nang kahit nga sa pagpapautang, parang kontrolado na. Bakit? Sinira ng lahat, total, sinira ninyo lahat, damay pati lahat ng sambayan ng Pilipino sa ginawa ng Duterte administration. Di ba? Mabalik tayo dito sa plano nilang pagpapatalsi kay Presidente Bongbong Marcos. Magsayang kayo ng oras at panahon, karapatan ninyo yan. Pero never namin i-give up ang Bongbong Marcos administration. Suportado namin ito at kung ano ang pinaplano ninyo, nandito kami. Marami kaming tutulong at hahadlang sa masama ninyong binabalak dahil ang Bongbong Marcos administration ay nagsusumikap para ituwid ang mali. Para tulungan ang bayan, tulungan ng sambayan ng Pilipino. Yan ang totoo niyan. Kaya kayong mga nagpapakaaso sa Duterte, kayong mga retired generals, sa iba pang mga personalidad, kagaya nito napakayabang nito ni Eric Silis. Eric Silis, ano ba nagawa mo sa bayan? Di ba dati ka rin komunista, hayop ka? Napakayabang mo. Di ba may ka sa Italy ba yun na isang empleyado ng konsulada? Ako ang subukan mo, Eric Silis, ako ang subukan mo na harapin kahit saan konsulada tayo magharap, ha? Ako ang subukan mo. Ipapakita ko sa'yo na ang bunganga mo, sasabog yan sa sampal. Napakayabang mo. Ang yabang mo dahil sa tropa ng Duterte, dahil sa tropa ninyo mga sindikato at kriminal. Ang yabang ninyo dahil ang panlaban ninyo puro traidor. Pero sa harapan, okay ka ba? Okay ba kayo? Kahit general ka pa, ilang beses na ako naghamon noon pa. Naghamon si Bato, naghamon si Digong noon. Early 2017. Naghamon ng barilan. Anybody wants to oust me in my position, I will give a good fight. A bloody nose. Di ba sinabi yan ni Digong? Putang ina ka, Digong. Di ba nung pa 2016, 2017, anong year na ngayon? Humarap ba kayo sa akin? Kayo ni Bato? Binibigyan ko pa nga kayo 3, 2-1. Duelo, barilan, 45 tayo mag-uusap. Pukin ang ina ninyo. Sa sobrang kayabangan ninyo, sa sobrang pang-aabuso ninyo dahil sa pagka-traidor ninyo, kaya mayabang kayo, may sinasandalan kayo. Ako magtanong ka kahit saan. Kahit saan lupalop, wala akong sinasandalan. Sarili ko lang. Wala akong sinasandalan na politiko kahit sino. Isa lang ang sinasandalan ko, ang banal na Diyos Ama. Kahit saan ako mapadpad, kahit saan ako mapunta na lupalop na mundo. Isa lang ang sinasandalan ko, basta hindi ako mang-agrabyado ng kapwa ko. Wala akong katatakutan kahit sino sa inyo. Kung matino ka, suportado kita, tutulungan kita. Pero kung gago ka, demonyo ka, maglaban tayo. Ganun lang naman ang buhay sa mundo. Kabutihan, kasamaan. Yan ang naglalaban. Ayan, turupan ng Duterte. Puro yung kasamaan, kadiliman. Mga demonyo, mga alagad kayo ng demonyo. Yan ang totoo niyan. O, di ba? Asan ka na ngayon ba to? General ka? PNP chief? Tapos ganyan ang status mo ngayon. Wala ka pinag-iba kay Roque, nakapagtapos ng abogasiya si Roque. Si Topacio. Si Badoy.
marami sa inyong mga siraulo ngayon ng mga nakapagtapos yan si Rowena Buwangson. Marami. O di ba ang iba nananahimik ngayon dahil wala na si Digong. Nasa dahig, di ba? Wala na. Nananahimik dahil kumikilos ang BBM administration sa lahat ng mga sangkot sa sindikato at kriminal at ang mga naghuhuda sa ating bayan. Tumatahimik pero mga traitor ang mga yan. Mr. President, huwag kayong pakatiwala pa rin sa trupa ng Duterte. Never. Habang buhay na yung mga demonyo. Ang dapat linisin ay linisin. Ang dapat ibigay sa dahig, sa ICC ay ibigay. Dapat sa mga yan talaga wala ng proseso dahil hindi nila ginamit ang proseso ng batas noong panahon ni Digong. Sa loob ng 6 na taon, nagpakahari sila. Nagpakayabang, naging abusado, nagpakayaman, kinurakot, dinugas at ninakaw ang lahat ng kaban ng bayan. Nangutang ng nangutang. Ngayon, sisisihin sa iyo, utang ka raw ng utang, Mr. President. Ngayon, sa flood control daw, ikaw na naman ang sisisihin. Panahon pa yan ni Digong. O, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, kung sino matinong administrasyon, tulungan natin, pagkaisa natin, suportahan natin. Ganun lamang yan kadali. Kung gusto ninyo ng pagbabago. Hindi yung gugustuhin ninyo ay pamilya ng sindikato at kriminal. Kahit kailan walang pagbabago ang mga pamilya natin lahat. Kahit kailan walang pagbabago sa mga yan ang magiging susunod na henerasyon ng ating mga lahi na Pilipino. Talikuran nyo yan. Isa lang ang dapat ninyong gawin. Talikuran ninyo mga tropa ng Duterte. Huwag ninyong suportahan. Dahil ang mga yan mayayabang dahil may hawak na pundo. May nagbibigay dyan ng pundo. Lalo na yan, China na yan. Mga kababayan, abangan ninyo itong 4 na kulto na bibirahin ko rin sa susunod kong live. Dahil sumusuporta talagang pabagsakin ng BBM administration. Never. Nakatayo kami at susuporta kami sa BBM administration. Kahit sino pa kayo kumontra. Kahit anong grupo ninyo. Chavit Singson, napakakupal mo. Sindikato ka, matagal kang sindikato sa tagal ng panahon. Chavit Singson. Marami kang kabit dati. Marami kang agency sa Maynila ng mga illegal recruiter. Kunyari ka pa na hindi mo alam, gago ka, Chavit Singson. O, di ba? Dinala mo pang kagaguhan mo sa kasikatan ni Manny Pacquiao. O ano nangyari kay Manny Pacquiao, di ba? Nasira ng tuluyan dahil sa kagaguhan mo. Dinala mo sa mga racket mong hindi maganda. Mga kababayan, ang plano kasi kaya nanggagalait itong mga tropa ng Duterte, ang plano kasi nila noon, kung hindi ako nagkakamali, pinaupo nila si BBM pero ipapa-impeach nila, titirahin nila ng patraidor. Ay natunugan. Hanggat ngayon, buhay na buhay ang BBM administration. Natunugan ng BBM administration na titirahin siya ng tropang Duterte. Tatraidorin siya. Di ba? Ganyan katraidor ang tropang Duterte. Never yan lalaban ng pares kahit kailan. Do or die. Nandito kami. BBM, Mr. President, nandito kami para sa iyo. Magsusuporta kami. Fight! Maraming salamat mga kababayan. Abangan ninyo ang aking pagla-live sa 4 na kulto. Bibirahin ko to. Maraming salamat at magkakape muna ako.